umpisahan na po agad natin itong ating talakayan. Pero bago tayo pumunta sa mga main topic natin, sana suportahan po natin mga kababayan ito pong ating mga nakikita na mga senators mga kababayan na magiging katuwang ni PBBM in the future mga kababayan para po ibangon ang Pilipinas at para tulungan ang gobyerno ni PBBM. So sana suportahan po natin eto mga nakikita po natin. Ano po ng mga senador na pipwede na maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Ano po? So ngayon mga kababayan, ito pag-usapan po natin etong nangyari dito sa tulay. Kasi mga kababayan, parang ang dating kasi si PBBM ang sinisisi ng mga taga-suporta ni Duterte, ni Digong mga kababayan. Ano po yung administrasyon ni PBBM at yung administrasyon ni Pinoy. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, ayon po kasi dito sa balita na nakita natin galing po sa 1PH, sabi po dito, eto daw, bumagsak ang bahagi ng, wait lang, highlights lang natin para makita nyo, yan. Bumagsak ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Santa Maria Isabela pasado alas 8 ng kagabi na nagresulta sa pagkasira ng dalawang pribadong sasakyan, isang truck at isang motorsiklo. 6 na individual ang sugatan sa insidente. Sabi pa dito mga kababayan, ayon sa Department of Public Works and Highway o itong DPWH, Region 2, nangyari ang insidente matapos dumaan ng isang truck na may kargang boulder na higit sa 100 tonelada ang bigat daw mga kababayan. Nagsimula ang construction ng tulay noong 2014 daw mga kababayan, panahon ni Pinoy, at natapos ito noong Pebrero lamang daw po nito lang mga kababayan na may kabuang halaga na tinatayang 1.2 billion pesos. Sabi pa dito, sa panayam ng One Balita Pilipinas, sabi ni DPWH Region 2 OIC Regional Director Engineer Matias Malinab na kasalukuyang isinasagawa ang masusing assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng pagguho. Paliwanag pa ni Malinab, handa umanong tulay ngunit para lamang sa mga light vehicle. May mga nakalagay na signage sa lugar na nagbabawal sa pagdaan ng mga truck at bus. Wala pang eksaktong timeline kung kailan maaayos ang tulay habang nagpapatuloy ang investigasyon mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, ang isa sa mga comment na sinasabi po dito, substandard daw yung materyales na ginamit mga kababayan. And then, sinasabi dito, eto daw yung build ni dating Pangulong Duterte, ni Digong. Eto pa mga kababayan, tahimik yung may mga tatak. Sinasabi pa rin dito mga kababayan, ganun daw kagaling, eto mga Duterte, eto daw pong bilyar. Kasi mga kababayan, eto kasi yung problema. Kapag successful yung isang proyekto, let's say walang problema, hindi gumuguho mga kababayan at hindi nagkakaroon ng problema kahit nagsimula yan sa panahon na hindi pa si Duterte yung presidente at itinuloy lamang po nila, pinapalabas kasi nung iba, especially nung kampo ni Digong na yan po ay build project. Ibig sabihin, yan ay tatak Duterte legacy mga kababayan. Tapos, kapag ka nagkaroon na kasi ng problema mga kababayan, ganito na. Kung kani-kanino na isisisi at kung kani-kanino na ibabato etong nangyari dito po sa tulay. Pero kung titingnan yung mabuti mga kababayan sinasabi kasi nung iba, ang problema daw po dito yung design. Pero kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, yan po kasing design ng tulay na yan, kung tutuusin, napakarami na naman ng tulay na ginawa dito sa Pilipinas mga kababayan at maraming pwedeng pagkopyahan. Pero eto po kasing design ng tulay mga kababayan, yan po kasi dumadaan sa masusing pag-aaral ng mga engineer bago po magawa, mabuo mga kababayan or bago maisakatuparan po ito at nasa plano po yan mga kababayan. Ngayon, kung ako po ang tatanungin nyo, ang nakikita ko dito mga kababayan na problema ay yung implementation. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, bago mabuo yung isang building or isang tulay, yan po lahat ng mga gagamitin na materyales, yan po lahat ay sumasailalim sa matinding pag-aaral. Katulad na lamang mga kababayan nung kapal, nung buhos, yung mga graba na gagamitin, yung mga buhangin na gagamitin, yung mga simento na gagamitin. Ang problema lang kasi mga kababayan, hindi ko naman sinasabi na ganun yung nangyari dito. Pero ang problema kasi mga kababayan dyan, ang problema po kasi dyan, yung iba mga testing center ay nababayaran. Pero hindi ko naman sinasabi na ganun yung nangyari dito. Ang problema kasi dyan yung iba na testing center, basta naabutan ng padulas, nabayaran mga kababayan, ina-approve na kahit wala pa
yung materyales na susuriin, mga kababayan. So yan yung nakikita nating dahilan dyan. Yung implementation. Kasi kung titingnan nyo, iisang sponge lang naman yung bumuho, mga kababayan. At saka kung titingnan ninyo yung pagkakagawa ng tulay, dapat kasi kahit sabihin na ginastusan ng malaki yan, kung talagang sa tulay lahat napapapunta, yung pera na ginastos dyan, mga kababayan, dapat binatbat na nila ng mga kolong, mga kababayan, ng mga haligi dun sa baba para kahit sa ganun matibay yung tulay. Ano po, so ngayon basahin natin, mga kababayan, kanino nga ba mas tumagal ang proyektong ito? Kanino nga ba, mga kababayan, sinasabi na nabuo itong proyektong ito at talagang masasabi nila natatak ni presidenteng ganito? So ngayon basahin po natin etong nakita nating balita galing po mismo, mga kababayan, sa DPWH. Ano po, ayan kung titingnan nyo, yan po yung source natin mismo, mga kababayan. So tanggalin na natin to. Ito yung source natin pero ililipat ko na po yan dito. Yan. Sabi dito, mga kababayan, DPWH, ayon po sa mismong DPWH yan, mga kababayan, landmark bridge in Isabela underway. Patuloy ang mga gawain para sa pagtatayo ng 720 lineal meters landmark bridge project ng Department of Public Works and Highways or itong DPWH upang palitan ang overflow bridge structure na nag-uugnay sa mga bayan ng Santa Maria at Cabagan sa lalawigan ng Isabela. Sabi pa po dito, sa kanyang ulat kay DPWH Secretary Mark Villar. Yan yung sabi dito ha. Sinabi ni Region 2 Director Milanio Cibriosos na ang inaasahang matatapos sa susunod na taon ang 639.6 million bridge project sa Cagayan River. Ibig sabihin, mga kababayan, eto pong pagbuo ng tulay na ito ay tumagal po yan sa Duterte administration. At kaya nga sinasabi ng iba, especially yung mga taga-suporta ni Digong, na ito daw po ay Duterte legacy. Tapos ngayong nagkaroon na ng problema kung kani-kanino na ibabato. Alam nyo ba, mga kababayan, kahit sabihin natin, kahit ilang beses pang kumpunihin yan tuloy na yan, kahit ilang beses pang ayusin yan, remedyohan ng remedyohan, kung nauga yung tulay, kung mahuna yung sponge, pagkakakabit ng sponge nung tulay, guguho po yan. Mga kababayan, kahit sabihin natin na ilang beses pang remedyohan yan, kasi parang ang dating, sinisisi po ng mga taga-suporta ni Digong sa administrasyon ni PBBM yung pagguho daw ng tulay. Kasi nga naman, mga kababayan, kung titingnan nyo, ito yung pinapalabas nila ngayon. Sabi kasi nila dito, sabi nitong si Joey Di Vibre, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, para sa mga nagtuturo, baka daw po manuno. Ito daw, yung Admar Bilando, yung nag-post, mga kababayan. Ano po, I think reporter to or staff ng SMNI. So sabi dito, this where your taxes go. Sure ba ito? Bagong kumpuni na tulay bumagsak. And then yung nagastos daw, mga kababayan, 274 million ginastos under 2023 government budget. Tapos nasira lang, mga kababayan. Yan o, bumagsak yung tulay. Lagi ko naman sinasabi, kahit pagaano ka galing yung nagkukumpuni dyan, kung mahuna naman yung tulay, or kung mahuna naman yung sponge ng tulay, mga kababayan, wala din. Kasi kung matatandaan ninyo, tuloy pa natin etong sinasabi dito, mga kababayan. Sabi pa po dito, ayan, pinondohan sa isang multi-year program ang proyekto ay nagsasangkot ng pagtatayo ng 12-span bridge, concrete of two-lane approaches na may sukat na 557 metro. 6.70 metro ang lapad at karagdagang 574 meter shoulder improvement slope protection works, earthworks, drainage, structure at iba't ibang structure, mga kababayan. Yan daw po yung nilalaman ng tulay na ginastusan nung panahon ni Duterte ng halos kulang-kulang 640 million, mga kababayan. Tapos sabi pa dito, kapag ka nakumpleto na ang tulay at mga diskarte nito ay makabuluhang makakabawas ang oras ng paglalakbay sa Cordillera Administrative Region at makikinabang sa humigit kumulang 2,751 motorista bawat araw na naging posible
or possible sa connection ng Santiago. Yan po yung sabi dito. Tugigaraw Road at Daang Maharlika, Cagayan Balay Road, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan yung mabuti, nung sinumulang gawin ito, mga kababayan, or sinumulang kumpunihin nung panahon ng Duterte administration, I think 2018 ata, and then inaasahan nila na matatapos po ito, mga kababayan, ng 2019. Tapos kung titingnan ninyo, and then nung natapos na, siguro ng 2019, mga kababayan, meron po tayong nakitang balita nito lang, 2024. At yung balita pong yon, mga kababayan, ay mismong ang nagsasalita, Cagayan Balay. Opo, baliw lang yung pagkakaano natin. Pero Cagayan Balay Road po ito. Ano po? So ngayon, kung makikita niyo, balik tayo dito sa topic. Nagkaroon ng balita 2024, mga kababayan. I think February 2024 po ito. Nagkaroon ng balita etong si ngayon tumatakbong senador Erwin Tulfo, mga kababayan, na kung saan pinupuna po yung tulay kasi nga umuuga yung tulay na Tatak Duterte. Ano po, so ito, pakinggan po natin. Tulay na ginawa noong 2018 lang by Aljo dyan sa Isabela. Kita nyo ha, 2018 lang daw yung tulay. So, sinimulan yan 2018, mga kababayan. Pinonduhan ng Duterte administration 2018, mga kababayan, and then ayon nga kay Mark Villar, inaasahan nila na matatapos ng 2019, mga kababayan. Tapos ang nakakagulat dito, nung natapos na yung tulay, umuuga. Ano po ito, pakinggan pa natin. Pinonduhan ng over 600 million Gano? ng Department of Public Works and Highways. Pero ngayon, hindi pwedeng daanan ng 4 wheels. Bisikleta lang at 2 wheels. Motor. Bakit? Ano nangyari? May haba na 557 meter o kalahating kilometro. Ganda Dadaan ka maganda lang sa aerial. Okay. Hindi na pwedeng daanan yan. Tingnan, wala dumadaan. So tao lang pwede dumaan dyan? Tao or motorsiklo. Tricycle yan. Hindi pwede dahil 3 wheels. 2 wheels lang. I can't believe. Magkano yung budget? 600. Kita nyo, mga kababayan, na pinondohan nila ng halos 640, kulang-kulang 640 million. Tapos nung nabuo na yung tulay, hindi pwedeng daanan ng 4 wheels. Hindi pwedeng daanan kahit tricycle, mga kababayan. Kung hindi, motor lang yung pwedeng dumaan at saka yung tao. Alam nyo, mga kababayan, kung tutuusin, maganda naman sana talaga. Maganda yung design ng tulay, maganda yung tulay. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, noong natapos na yung tulay, bandang 2024 umuuga na. Kaya nga, mga kababayan, ang ginawa ng Marcos administration, niremedyohan po. Kumbaga, isinasaayos nila yung tulay. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, kahit isaayos etong tulay, kung mahina naman talaga, mga kababayan, di umano yung pundasyon at mahina yung pagkakakabit nung sponge, mga kababayan, at yung materialis na ginamit hindi po talagang solidong matibay, wala po talaga, guguho po talaga yan. Ano po, mga kababayan, bibigay po yung ibang parte ng tulay. Hindi ko sinasabi na mahuna yung buong tulay. Ang sinasabi natin dito, kung ang ginamit na materialis dyan, mga kababayan, di umano mga substandard at hindi dumaan sa tamang proseso ng pag-i-implement, mga kababayan, bibigay yung ibang parte nitong tulay. Di sana ang ginawa nila dito, sa laki ng budget na ginamit dito, sana ang ginawa na lang nila dito, dinamihan na lang nila ng mga kolong sa ilalim. Para kahit papaano, matibay po yung tulay, mga kababayan. Diba? Sana ganun na lang yung ginawa nila. Sa laki ng nagastos, mga kababayan, umabot ng 1.2 billion, pero sa panahon ni Duterte, 640 million yung inabot, mga kababayan, kulang-kulang. Dapat dinamihan na lang nila ng haligi ng kolum sa baba para nang sa ganon kahit papaano matibay yung tulay. And then dapat tinabaan na nila, nilakihan na nila yung mga haligi sa baba, mga kababayan. Diba, para nang sa ganon sobrang tibay ng tulay. Ano po, kasi sa laki ng budget, sa laki ng perang ginamit, kita nyo naman yung mga haligi, mga kababayan. Dapat kung gaano kalaki na lang ito, wait lang, ano ko sa inyo, mga kababayan, dapat ang ginawa na lang nila dito kung gaano kalaki itong pangsalo. Dapat gano'n na din kalaki yung mga column sa baba. Diba? Dapat gano'n na lang kalaki, hindi yung mga ganito pambilog na mga haligi medyo maliliit.
dapat malalaki na lang yung ginamit nila dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Balik tayo dito kay Erwin Tulfo. 100 plus million. Sus, porbida. Inaasahang magbebenepisyo sana rito ang 2,751 na mga motorista araw-araw. Aha. At dahil sa aesthetic design ng tulay, inaasahan sana na mabuboost yan ang turismo sa probinsya. Napakaganda eh. Ganda. Maganda! Oh. Ang problema, umuuga raw ang tulay. Oy, baka Ako. kahoy ang ano niya, pundasyon. Yun, anong kahoy? Tignan mo naman, bakal simento yan eh. Ano klaseng bakal yan? Tumuga-uga. Pag tricycle daw, talagang delikado. Kaya Tricycle? mayroon daw tagabantay. 4 wheels, sorry. Oh, hindi Ikot pwede. kayo. Ano? So parang ang dating dito mga kababayan, pag 4 wheels yung dadaan, may tagaharang na. May nagbabantay na mga kababayan, and then sinasabi na bawal munang daanan yung tulay ng mga 4 wheels. Pero pagka mga motorsiklo, pwede pong dumaan mga kababayan at saka yung mga tao. Yan nga lang kasi mga kababayan yung masakit dito. Alam niyo maganda yung proyekto, maganda yung tulay, maganda yung design. Kaso ang problema diyan umuuga. Umuuga etong tulay na ito na napakabit. So ngayon, pakinggan po natin yung katuwiran naman mga kababayan, yung katuwiran ng isang governor, governor ng Kawayan, ng Isabela. Mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Dito rin sa isang interview mga kababayan ng kasamahan naman or interview ng Bombo Radio. Dito sa isang governor. So pakinggan po natin kung ano po yung dahilan kung bakit po bumagsak yung tulay. So ito i-play po natin. Kasi ang daming spekulasyon, dami nagkukwento dyan, hindi naman mga inyero. Oo, so paano? Diba? May mga nagsasabi nga po na baka kasi ang daming spekulasyon, dami nagkukwento dyan, hindi naman mga inyero. Oo, so paano? Diba? May mga nagsasabi nga po na baka naman kinurap daw ho yung Pondo Porian. Sino magkukurap? Sino DPWH? Yun po yung mga reaction ng iba po. Anyway. Hindi sa kurap yan sa design yan. Dami naman ako kurap na mga proyekto yan. Eto nga mga kababayan, eto tatanungin ko kayo. Sino yung mga naniniwala dito na kaya bumiga yung isang sponge nung tulay ay dahil sa design? Press 1 nga mga kababayan. Sino naman yung naniniwala dito na kaya bumigay yung tulay dahil po dahil hindi naging tama yung implementation ng mga materialis na ginamit. Sa madalit salita, di umano hindi ko naman sinasabing yun talaga yon. Di umano mga substandard yung mga ginamit na materialis dito. Press 2 mga kababayan. Press 1 kung sino yung naniniwala na kaya gumuho yung isang sponge ay dahil do sa design. Press 2 dun sa mga nagsasabi na implementation yung dahilan dahil hindi nasuri ng maayos, ng masusi, yung mga materialis na ginamit. At di umano, mga substandard yung nagamit po dito, mga kababayan. Kasi kung akong tatanungin nyo in my own opinion, walang problema sa design. Kasi gaya nga po ng sabi ko sa inyo, dumadaan po yan sa masusing pagsusuri ng mga engineer mga kababayan, and then may plano po yan. Ang problema dyan siguro, yung implementation mga kababayan ng mga materialis na ginamit. Kasi tingnan nyo sa isang bahay kasi, eto na nga lang kapag ka magpapatayo ka ng bahay, di ba sinusuri yung yung lupang pagtataniman ng kolo mga kababayan, and then sinusuri din yung kapal nung semento na gagamitin or yung tibay nung semento mga kababayan. Tapos yung graba, sinusuri din. Yung buhangin, sinusuri din. Pati yung semento, sinusuri din. So ngayon, gaya ulit ng sabi ko sa inyo kanina, may mga testing center kasi na talagang naaabutan. Masakit man yung katotohanan, pero yun po talaga yung katotohanan dyan. Kaya siguro bumigay etong tulay kasi dahil sa implementation yan mga kababayan, hindi naging maayos yung pagsusuri ng mga materialis na ginamit dyan. Kasi yung tulay, yung design, walang problema mga kababayan Diba? Ipagpatuloy pa natin. Hindi na ilagay lahat. Pero lalabas lahat yan sa investigasyon. Opo. Diba? Huwag na tayo mag-speculate kung talagang gano'n. Kahit inayos mo, kung talagang nasira, ano magagawa mo? Parang kotse, di ba? Minsan, pag hindi umanda, naman kinurap yan. Totoo yun mga kababayan, may point din yung etong si Governor Albano, may point din siya. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kahit ilang beses gawin yan, kahit paglaanan pa yan ng bilyon-bilyon or milyon-milyon kung talagang nauga na yung tulay,
Wala tayong magagawa dyan. Ano po mga kababayan, yun yung aking pananaw. Kasi kung talagang inayos lang yung pagkakabuo niyan from zero to finish mga kababayan, kung talagang inayos lang yan sa panahon ng Duterte administration, pinatibay nila, binatbat nila ng mga kolom mga kababayan sa ilalim, and then sinuri nila ng maayos yung implementation ng materyales, di sana matibay yung tulay na yan. Mga kababayan, matibay ang tulay na yan. Sana kung inayos lang nila nung panahon ng Duterte admin. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sa bagay yun, Diba? Opo, reaction lang naman nung Diba? nagko-comment. Maraming tao naghahaka-haka akala mo nagmamarunong. Wala namang alam. Opo. Balikan ko lang po yung pong pangyayari. Binabanggit nyo ho, wala. Ayan sabi nga dito ni Madam ni Ma'am Angelita Pascua, first time pa lang, daanan ng mga tao umuuga na idol. So ibig sabihin, pagkatapos palang mabuo ng tulay, umuuga na. So hindi kasalanan yan ng Marcos administration na kinumpo nilang etong tulay na ito mga kababayan. Ang masaklap lang kasi dyan, dapat nung binubuo nila, tinibayan na nila. Kasi sayang yung yung 640, kulang-kulang 640 million na ginastos dyan. Sayang po yun mga kababayan, napakalaking halaga nun. Dapat inayos na po nila. At saka kung titingnan nyo, di ba mismong ang nagsalita pa nga dyan, yan eto po ay February 6, 2018. Galing po sa The Northern Forum. Mga kababayan, sabi dito, look, ongoing construction of the Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela Province. The 640 million landmark bridge of DPWH under Secretary Mark Villar is expected to be completed in 2019. So halos isang taon lang nila ginawa mga kababayan. Nagsimula sila 2018 and then target nila na matapos etong tulay ng 2019 mga kababayan. So kung titingnan nyo, dapat ang ginawa nila dito, dinamihan na nila ng kolum para na sa ganon hindi umuuga yung tulay. Kung sinasabi ng mga kababayan Pilipino natin, especially yung mga taga Isabela, na first time pa lang na madaanan ng tao etong tulay ay umuuga na, ibig sabihin palpak po yung pagkakatayo ng tulay. Ano po mga kababayan? So ngayon ipagpatuloy pa natin etong balita na yan. Wala naman hong nasawi, that's something na ipagpapasalamat ho natin. Pero as to dun sa numbers of victims, may naipaparating na ho sa inyo na mga information in relation ho riyan? Wala pa. Basta ang sinabi lang sa akin, wala namatay. Ilan naman ang hinihingi ko informasyon Ilan daw po yung sasakyan na nahulog po? Ewan ko, hindi ko alam. Kung ilan yung sasakyan na nahulog. Pero more than Tama yung sinasabi dito ni Governor Albano, kahit ilang beses mong gawin yan. Wala talaga. Parang sasakyan lang yan mga kababayan, na kung talaga may tama na yung sasakyan, kahit ilang beses mong remedyohan, babalik lang din yung tama niyan. Kaya nga dapat mga kababayan, nung ginagawa pa lang nila ito, tinibayan na po nila. Under po yan ang sekretary ng mga panahon na yun ng DPWH ay walang iba kung hindi si Mark Villar. At yan po ay Duterte administration sinimulang gawin or kumpunihin or buhayin etong tulay na ito. Alam nyo, ganito lang yan mga kababayan Pagka okay yung proyekto, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, ano yung sinasabi ng Campo ni Digong? Hindi, amin yan. Tatak Duterte yan. Duterte legacy yan. Ngayon, dapat kuhanin nyo yung pananagutan. Ganun lang ang inaano natin mga kababayan dito. Magaling kayo mag-claim na tatak ninyo yung proyektong yan, sa inyo nabuo yan, di dapat kuhanin nyo rin yung pananagutan. Ngayon, yung tatak Duterte legacy na tulay, gumuho. So, anong pananagutan doon? Mga kababayan, diba, i-claim nila yung pananagutan. Alam nga namang isisin nyo yan sa Marcos administration. Natural dapat i-claim ninyo na talagang may palpak na habang binubuo pa lang yung tulay. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Siguro, more than two. Kasi nire-report sa akin, kanina lang nire-report Opo, and syempre, doon po sila, ang dami ko ang video dito ngayon Oo nga ho. Opo. Anyway, Gov, dito po sa pangyayaring ito, syempre, binabanggit niyo ho, antabayanan ho ninyo yung mag-iimbestiga. Sino po yung mag-iimbestiga ho rito? Aside sa PNP, may other agencies pa? Hindi. Wala lang PNP dyan.
Ang mag-iimbestiga dyan yung DPWH. Yung DPWH. DPWH sila mag-iimbestiga dyan. Saka sila tatalungin dyan. Kung ano yung nangyari talaga. Kasi sila lang makakasagot dyan Kasi sila gumawa National project. Buti nga, hindi pa na-inaugurate yan. Isipin mo, pag na-inaugurate yan, tapos bumagsak, di ba? Nakakaya. Tama, totoo yun. Pero sinabi naman nila kasi pwede na buksan. Para magamit na rin yung mga... Sana pag ginawa nila mga kababayan na itong tulay na ito, ang gawin na lang nila kung i-refer ulit nila mga kababayan, sana damihan na lang nila ng column. Huwag na sila manghinayang sa gagastusin na malaking halaga sa pagpapatibay nitong tulay na ito. Ang mahalaga kasi dito yung security ng mga kababayan po nating Pilipino, yung safety nila na dadaan dyan, lalo na yung may mga 4 wheels mga kababayan. Kaya kung popondohan lang ulit nila at gagastusan nila ng malaking halaga, bat-batin na nila, damihan na nila ng column sa ibaba para nang sa ganun matibay yung tulay. Ano pa ipagpatuloy pa natin? Mga tao para makina. Tsaka wag na nilang tiperin sa materyales. Mga kababayan natin. Well, anyway, magpapatawag pa naman yung isang bridge sa baba. Opo, magpapatawag po kayo ng pulong with DPWH po, Gov? Siyempre. Papatawag ako ng tulong kay Presidente para maayos ulit yan, makakuha ng pondo. Sige po. Para mailagay dyan, di ba? So, huwag na lang tayo kasi papatulong ulit kay PBBM. Problema ng mga kababayan, pagka hindi na ayos yung pagkakagawa ng tulay, talagang ganito yung mangyayari. Pero wala sa design yan. Ako mga kababayan, naniniwala ako wala sa design yan. Nasa implementation ng materialis yan. Kung matibay lang sana at hindi substandard yung ginagamit, di umano na materialis hindi sana po bibigayan. Ano po ngayon mga kababayan, punta naman tayo dito. Kasi dito nananabon si Erwin Tulfo mga kababayan, si Congressman Erwin Tulfo. Dahil nga etong tulay ay nag-collapse. Ano po kasi sabi dito mga kababayan, may problema na pala daw dati. Bakit pa itinuloy pa mga kababayan? Or bakit hindi na lang inayos pa ng ayos or tinanggal na lang yung problema? So ngayon, ito pakinggan po natin. Etong balita na nakita po natin galing po sa programa ni Erwin Tulfo. Ano po? So ito, i-play po natin. Nakita ninyo na may crack, tinuloy nyo pa rin. What in the world? Nakita ninyo na may crack, tinuloy nyo pa rin. What in the world is happening? Alam ninyo na magkakaroon na ng problema as engineers. Alam ko may mga nagsusupervise sa engineers dyan. Nakita nyo na may mga crack, may deficiency na. Itinuloy nyo pa. Sinayang lang ninyo yung salapi. Nakita mo na may crack, may problema. Doon pa lang sa materialis may problema na. Idudugtong mo yan. Ang idudugtong mo, pareho pa naman. Sir, hindi po ako engineer, pero how can you reinforce another section of the tulay kung pareho lang rin ang gagamitin ninyong composition ng mga materyales? Tama! Sir, ganito kasi yun, sir. Yung kasi ginawa yan, salubong nung ginawa ng contractor yan. Kasi face by face sila nagsalubong. I know, okay. Mo nakatenga, alam mo, listen to me. From the very start... Sabi dito, ang lalayo kasi ng poste. Saka maliit pa. Kaya nga po dapat kasi nilakihan na nila yung poste. Ano po, tapos dapat binatbat na nila ng poste. Alam naman nila na mahaba yung tulay. Mga kababayan, alam nyo kung anong tulay lang yung kinabibili ba natin? Yung San Juanico Bridge. Sobrang tagal na panahon na mga kababayan, pero sobrang tibay pa rin. Alam ninyo kung kaninong ano yon, kung kaninong administrasyon na buo yon. Anyway, ipagpatuloy pa natin. RD, mali na kagad yung design. Ikaw maintindihan mo yan dahil engineer ka. Mali na kagad ang design. Hindi ko alam bakit inaprubahan. Bakit nabigyan ng ponde ang lintik na tulay na yan? Sa itsura pa lang, pamporma lang yan, hindi madaanan. Tignan mo lang naman, Tignan mo yung mga poste sa ilalim. Sos, Mariosep. Ayan! Diba? Hita ko yung mga poste na yan. Paano dadaanan ng 4 na wheels yan? Kaya dapat na talaga dumadya mga pato, mga ibon, at saka motor at bisikleta, itik. Suggestion of the Bureau of Design is ito. Kasi mapapansin nyo agad talaga mga kababayan yung mga kolong. Talagang mapupo na yan. Sobrang liliit ng kolong mga kababayan. Ano po, alam nyo kung tutusin,
Yung design dito sa itaas walang problema eh. Yung column lang talaga sa baba, sobrang liliit tapos sobrang lalayo pa. Mga kababayan, yan lang yung problema dyan sa tulay na yan. At ang isa pa dyan mga kababayan kasi, talagang hindi nila napagtuunan ng pansin yung mismong pagpapatibay ng tulay sa pamamagitan ng paggamit nila ng mga materialis na ayos mga kababayan. Alam nyo, nakakahiya ito sa part ni dating Pangulong Duterte tsaka ni Senator Mark Villar mga kababayan. Bakit? Kasi sa administrasyon po nila binubuo ito pong tulay na ito eh. Di ba mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabihin mo sa Bureau of Design, sino yung Bureau of Design yan? Itutuloy kahit na may ilalagay sa balag ng alanganin ng motorista. Sige, tell me. Mas importante bang ituloy kailang completion ng project o safety ng motorista? You tell me. Ano ang priority mo as DPWH Regional Director? Priority, safety of the motorist or kailangan accomplishment of the project? You tell me anong priority. The safety of the motorist, sir. Thank you. Yun lang ho yun eh. Yes, sir. Pwede mong ilaban sa korte yan. Kahit na masuspindi ka, marilib ka sa trabaho mo, sasabihin mo, sir, safety po ng tao. Siguro, mamahalin ka pa ng taong bayan for doing so. Ma-mitigate. Of course. Tama, sir. Tama. Saklap. Saklap. Sana magkomento dito mga kababayan si dating DPWH Secretary Mark Villar. Kasi sa administrasyon nila to eh. Sa Duterte administration po ito. Na etong tulay na ito binubuo. Kita nyo, napuna din ni Congressman Erwin Tulfo mga kababayan yung mga column, yung mga haligi ng tulay. Uuga nga talaga yan mga kababayan, lalo na at malalaki yung sponge ng tulay, pero yung mga column mga kababayan, mga maliliit. Dapat nilakihan na po nila. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung gaano kalaki, wait lang, pakita natin ulit sa inyo mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung gaano sana kalaki, etong nakakalang na ito, wait lang, ito, lakihan natin. Yan. Kung gaano sana kalaki mga kababayan, etong nakakalang na ito dito sa tulay, dapat gano'n na rin kalaki yung yung haligi. Yung column. Para na sa gano'n mga kababayan, hindi sana napupulaan. Kasi aliliit nga naman aliliit na mga poste nung haligi ng tulay. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan po natin, yan po ay sa panahon ng Duterte admin yung tulay na yan. Ginawa mga kababayan. Sana napagtuunan nila ng pansin na patibayin na una pa lang eto pong tulay na ito. Kaso nga lang ang mahirap ngayon mga kababayan, parang ang dating kasalanan pa ng Marcos administration na kinumpunin nila yung tulay na umuuga mga kababayan. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, kahit ilang beses pang paglaanan ng bilyon-bilyong halaga yan, kumpunihin ng paulit-ulit, kung ganyan pa rin yung itsura ng tulay mga kababayan, maliliit pa rin yung column sa baba, wala, guguho pa rin po yan mga kababayan. So kayo, ano po ang komento nyo mga kababayan, hingil po dito sa dito po sa tulay na gumuho dyan po sa may Isabela. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan sa topic na yan mga kababayan, natin nalakay po natin.